morning mga mamshis! Good morning po sa ating lahat. Ayan nga po at maaga po akong nagising. Voice over po muna ako kasi nga po tulog pa yung mag-aama ko. Ako lang at ang pusa namin palang ang gising. At ngayon nga po ay Miyerkules, August 16. Balik eskwela ang mga bata. Iyan, at nagpre-prepare na nga po ako dito ng almusal at saka yung baon nila sa eskwela. Ayan, bread at saka lalagyan ko lang naman ng palaman. Yung mga damit nila na gagamitin nila today ay kagabi ko pa siya na-prepare. So, diba, nanay na nanay. Ayan, at habang ako nga ay gumagawa nito ay nagising na din si Sofia. Maaga siyang nagising, excited ang bata ito, nakapagpalit na din siya. So, ayan guys, ang bilis-bilis lang talaga ng panahon. Sabi nga nila, time flies talaga. At grade 6 na nga po yung panganay kong si Isaac. Tapos si Sofia naman ay grade 4 na. Tapos si Lucas naman ay last year na niya sa kindergarten this year. So, by August next year ay grade 1 na din siya mga mamshis. Ayan. So, ang bilis-bilis talaga ng panahon. Hindi na mapigilan ang paglaki ng mga bata. Parang kailan lang mga babies ko pa sila. Yung panganay ko ay halos, konting-konti na lang at magkasing tangkad na kami. Akala man matangkad ako. Pero konting-konti na lang talaga at maano na niya ako. Pati si Sofia. Niloloko ako ng anak kong si Sofia na mas malaki. May mga mas malalaki pa daw na mas matangkad pa daw na mga bata sa trabaho, mga grade 3 at grade 4, which is totoo naman. May mga ilang mga grade 3 at grade 4 na mas matangkad sa akin. So, late pala ako papasok today kasi nga dito sa bago kong trabaho ay may bago tayong shifting. So, ikukwento ko siya mamaya sa inyo. So, tara, samahan nyo ako. So, ayan guys, papunta na ako. Are we going now? Kindergarten. Foggy siya today. So, nakaalis na si Isaac at saka si Sofia. Ako naman ay ihahatid na si Lucas. Yeah. Come on. Yeah, it's foggy. Hello! Ay, bakit madilim? Ayan guys, nandito na ulit ako sa bahay at naihatid ko na nga si Lucas. So, yan, at ito, tapusin ko itong mga trabaho ko dito sa kusina. Mag-start ako ng today, ng 12:15 sa trabaho. Bakit ang dilim? Pasensyahan nyo na guys. So, yun nga, mag-iiba ang aming routine mula ngayon. Kasi nga, half day na lang po akong magtratrabaho na. Nasabi ko na siya noong sa unang-unang vlog ko nga. Dito sa bagong trabaho ko ay half day na lang. Yun. Gusto kong sabihin, maliit lang po yung sweldo niya, pero para sa akin, para sa aming mag-asawa ay okay lang kahit papano naman ay umiikot yung ekonomiya. Kasi dati, nung 100% ako, so mag-work lang ako ng 50% na. Half day from Monday to Friday. Yung iba 12:15, yung iba mga launa ako mag-start hanggang 4:30 kasi nga after class sa school yung trabaho ko. So yun, mas okay sa amin. Bali mag-aanuhan kami ni Mr. Ako yung pang-umaga ako. Sabi ko nga sa kanya, diretso ko na lang sa work mo. Ako na ang bahala sa breakfast, sa mga baon, sa paghatid sa mga bata, sa pag-send sa school sa mga bata. Tapos sa afternoon naman ay siya yung mag-aasikaso sa mga bata sa mga activities nila. Sa mag-drive sa kanila sa football or sa handball. Tapos mag-start na din si Lucas sa Sabado, yung first meeting nila ng football. So yun, so marami talaga activities sa mga bata. So mas magkakaroon kami ng oras dito sa bahay sa umaga kasi honestly, dati pag sa umaga ako na-start kasi nga
may mga time na 7:30 or may mas maaga pa. Dati ay 6:40 ay dapat nasa work na ako. Nai-stress po talaga ako at nakakapagod din. Iniiwan ko yung mag-aama ko kahit tulog pa sila. So, bali yung asawa ko, lahat-lahat nagkukwentuhan na tayo. From morning, siya yung nagpre-prepare lahat-lahat. So, yun. So, napag-isipan na, anohan nga namin na itong bagong trabaho kasi nga half day lang. At least makapag-ayos na ako ng bahay bago ako malis. Makapagluto na din kasi plano ko nang magluto ng hapunan before ako aalis. Para kakain na lang sila before sila aalis, pupunta sa mga activities nila. Tapos, yun, maasikaso ko yung mga bata. Hindi ako, makikita ko sila sa pagkaalis nila, o diba? Less stress para sa akin. Mas nai-stress talaga ako kapag alam kong may pasok ako ng super early the next day. So, diba, ang dami-dami kong sinabi. So, yan. So, mag-iiba ang aming routine. So, tingnan namin kung... Pero para sa... Sabi ko nga sa asawa ko kagabi na ang sarap ng pakiramdam na... na hindi ako mai-stress. This morning. So, ayun. So, may time kami. We have good time na umupo sa mga bata. Yeah, yun. So, napakaliit niyang sweldo niya compare sa healthcare. Nung dati healthcare worker ako, pero aanhin ko naman yung napakalaking sweldo kung wala akong oras sa mga anak ko, kung napapagod ako, kung nai-stress ako. So, at least dito, may time ako talaga sa kanila. Makakapag-focus ako sa kanila. So, yun. Ang dami kong sinabi. So, ayan guys. Tapusin ko lang muna itong mga gawaing bahay. At I'll see you later. Hi guys. Nakikita nyo, nagsasampay po ako. Kaya galing ko lang ng trabaho, kasusundo lang sa akin ni Mister. Pero diretso ako dito sa may sampayan para mahabol natin yung hindi umuulan. Kasi po punong-puno na po doon sa laundry area namin ng mga nakasampay. At saka ang dami kong tinupi na hindi pa nakalagay sa mga cabinet nila. So, sana hindi umulan. Ino-on ko kanina yung washing machine pagka alis ko. Ito nga, tapos na siya. So, ayan, nakakain na yung mag-aama ko. Pagka uwi ko kanina kasi nga naggawa na ako ng dinner before ako pumasok. So, kumain na sila. Ako mamaya pa. Tapusin ko muna to. Hi, Happy! So, kinumusta ko yung mga bata. Pagka uwi ko kanina kung kumusta yung first day of school nila. Okay naman daw. Happy. Tinatahulan ni Happy yung mga motorsiklo. Happy. So, wala pa naman daw silang assignment. Kaya lumabas si Sofia. Pumunta siya sa kaibigan niya. Happy. Ayan guys, nakaluto na ako ng ulam ko. Ayan o. Di ko alam kung anong tawag ko sa recipe ito. Basta pinaghalo-halo ko lang siya. Ginisa ko yung gisa ko ng sibuyas, tapos yung karne, tapos inalo ko yung mga vegetables. Ayan. Tapos dinagyan ko ng soy at saka oyster sauce. At nakalimutan ko paminta. Ayan, lagyan ko ng paminta. No ba yan? Kasi yung mag-ama ko nga kumain na at ang kinain nila ay saan na ba yung paminta namin? Ay meatballs at saka rice. Ayan, may sobra pa nga silang meatballs. Ito yung niluto ko before ako umalis kanina. Happy!
Excuse me. Ayan. Guys, kain tayo. Naluto na, pagpasensya nyo na ang napakarami kong ano to? Kanin. Ayan. Makanin tayo. So, ayan guys. Thank you na naman sa pagsama nyo sa akin sa vlog na ito. At pagpasensya nyo na at siguro sa mga susunod na vlog ay puro ganito muna siya kasi nga balik trabaho, balik eskwela, balik normal. Dito na yung mga aktibidades sa mga bata. So, yun. So, hindi pa kami makakalabas. Hindi ko alam kung kailan kami ulit nalabas. So, pagpasensyahan nyo na kung mga ganitong vlog lang na naman muna ang mapapanood ninyo. Yung mga pang-araw-araw naming vlog, yung mga ginagawa naming araw-araw. At yung ginagawa ko bilang nanay, bilang Pinay Mom in Norway. So, yan guys. So, mamaya pagkakain ko, maliligo. Magpapahinga ako saglit kasi wala namang activities yung mga bata today. Walang training. Hindi pa nag-start yung mga trainings nila. At wala din silang assignment. Yes. So, yun. Akala mo naman tumutulong ako sa assignment. Yung asawa ko naman talaga ang umuupong tumutulong sa mga assignments nila. Lalo na sa math. Pero sa English ay medyo konti naman tayong So, ayun. Tinepensa ng sarili. Pagod na ako. So, thank you guys for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe in our channel. Pinay Mom in Norway. Wala yung mga assistant ko. Nasa baba si Lucas. At, naririnig kasi na. Gustong lumabas ni Lucas kaya inaano niya yung tatay niya. So yan guys, thank you. God bless everyone and have a wonderful day ahead.